Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ingo taong 1983 sa lugar ng Quezon. Isang sulat ang dumating para kay Ingo isang hapon. At ang laman nito ay isang masamang balita. Pumanaw na ang kanyang tiyay na siyang nagpalaki sa kanya sa edad na 105. Dahil dito ay agad na lumawas si Ingo sa kanilang probinsya para puntahan ito. At nang makarating ay siya na lang ang hinihintay bago ito ilibing. Hindi napigilan ni Ingo na umiyak nang makita na niya ang tiyahin sa kabaong. Lumapit naman sa kanya ang kanyang pinsang si Cora para kausapin siya. Mabuti naman, Ingo, at nakarating ka bago ang libing. Alam mo bang ikaw ang hinahanap ng tiya bago siya mawala? Talaga? Ano naman ang sabi ni tiya? Abay, hinahanap ka ni tiya. Tinago mo raw kasi ang pustiso niya. Parang bumalik si tiyang sa nakaraan. At ang kalokohan ko pa talaga ang naalala. Imbis ang gwapo ko mukha. Pero ang haba na ng naging buhay niya. Ay nako, hanggang ngayon, napakasinungaling mo pa rin, Ingo. Nagbebero lang ako, Cora. Alam mo naman ang tiyahin natin. Ayaw na nakikita tayong malungkot. Isa si Ingo sa nagpuyat na magbantay sa lamay. Kadalasan kasi sa mga pumupunta roon ay nagsisiuwian din pagsapit ng hating gabi para magpahinga. Bawal maiwan ng patay ng mag-isa dahil sa paniniwala nila. Kapag may lamay at walang nagbabantay sa patay, ay ninanakaw ito ng aswang at pinapalitan ng katawan ng puno ng saging na nilalagyan ng itim na orasyon para sa paningin ng mga tao ay aakalain nilang iyon pa rin ang katawan ng namatay. Pero ang totoo ay kinuha na pala ng aswang na kung tawagin ay balbal. Isang uri ng aswang na kumakain ng patay na tao. Ingo, ikaw na muna ang tumao at magbantay kay tiyang. 2 araw na kasi kaming hindi nakakatulog sa pagbabantay eh. Huwag kang mag-alala, ngayon lang naman ito dahil bukas kami naman na magbabantay. Sige lang, Cora. Wala namang problema sa akin. Hindi naman din ako takot sa patay eh. Pagkatapos nun ay umalis na nga ang mga dumalaw sa lamay at ang mga kamag-anak ni Ingo. Ang iba naman sa mga ito ay natulog na sa loob ng bahay. At tanging siya na lang ang naiwan na nakabantay sa patay sa labas ng bahay nila. Ngunit habang nagbabantay ay nakaidlip si Ingo. At bandang 3:00 ng umaga, biglang bumigat ang pakiramdam niya. Kaya nagising siya at pagdilat niya, may isang lalaking nasa mga 40 na ang nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang tiyahin. At tila parang gustong buksan ang ataol habang sinisilip ang patay sa loob. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nako, pasensya na, nagising yata kita. Kaibigan ako ni Andeng. Nasa bundok pa kasi ang bahay ko, kaya ngayon lang din nakadalaw sa kanya. Pero ang nakakalungkot sa ganito pa ang kalagayan. Umiiyak pa ang matandang lalaki habang hinihimas ang salamin ng kabaong. Gustong maniwala ni Ingo sa mga sinasabi nito, pero may pagdududa siyang nararamdaman dito. Magkape ka na muna at madaling araw na. Salamat, pero hindi na rin ako magtatagal at may trabaho pa ako sa bukid. Dumaan lang talaga ako rito ng maaga. Sige na, mauuna na ako. Habang nag-aagahan, ay nabanggit ni Ingo sa pinsan niyang si Cora, ang lalaking bumisita sa tiyahin nila ng madaling araw. Inilarawan naman ni Ingo kung ano ang itsura nito. Dahil ang dami naman daw nakakausap at nakakasalamuhan ng kanilang tiyahin noon. Naku, mukhang si Mario yata yung tinutukoy mo, Manong Ingo. Pinaghihina ang aswang yan dito eh. Baka hindi naman talaga siya kilala ni Tiyang. Baka pinagkakainteresan lang niya ang katawan ni Tiya. Nako, Macario, Ingo. Bantayin niyo ang katawan ni Tiyang pagkalibing.
at baka hukayin ng halimaw na yon. Hindi sinalungat ni Ingo ang sinabi ng mag-asawa. Sa halip ay inisip niyang makipaglapit kunwari kay Mario. Nang sa ganun ay mahuli niya kung kailan ito pupunta ng sementeryo para gawin ang binabalak niya. Kinaibigan niya ito at hindi binigyan ng dahilan para magduda sa kanya na may binabalak din siya rito. Mario, pagkatapos ng libing may inuman at kainan kami sa bahay mamaya. Punta ka ha. Nagpakatay kasi kami ng baboy para sa lahat ng mga sumama sa amin sa libing at sa lamay bilang pasasalamat na rin. Pasensya na pero may pupuntahan din akong handaan mamayang gabi sa kamag-anak ko rin sa kabilang baryo. Ganoon ba? Sayang naman. May pabaon pa naman sana akong karne sa'yo mamaya. Salamat na lang, Ingo. At tiyak naman akong may ipapabaon din naman sila sa akin doon. Pagkatapos ng libing at bago pa man magtakip silim, nakahanda na ang mga gamit na kakailanganin ni Ingo sa pakikipagharap kay Mario na pinaghihinalaan nga nilang aswang. Palabas lang nila na may salo-salo sa kanila para akalain talaga ni Mario na abala silang lahat. Pero si Ingo nagpunta na ng sementeryo bago pa man dumilim. At nang sumapit na ang gabi, pumwesto si Ingo malapit sa nicho ng kanyang tiyahin. At ilang sandali pa nga ay dumating na si Mario. May dala itong pambukas ng nicho. At nang mabuksan na nito yon at mailabas ang kabaong ng matanda mula sa loob, ay tsaka pa lang ito unti-unting nagbago ng anyo bilang isang aswang. Nang akmang kakainin na ni Mario ang bangkay ay saka biglang nagsalita si Ingo. Alam mo ba, Mario, na ang pangit ng lasa ng karne kapag walang alak, kaya samahan mo na nito oh. Ingo, anong ginagawa mo rito? Inaabangan ka bago mo gawing hapunan iyang aking tiyahin. Lintik ka talagang balbal ka, Mario. Ginawa mong palengke itong sementeryo. Sagabal ka sa balak ko, Ingo. Sumugod si Mario kay Ingo na noon nga ay nasa anyo na ng pagiging aswang. Agad namang kinuha ni Ingo ang kanyang buntot pagi mula sa kanyang bayong at hinarap ang nilalang. Agad na hinampas ni Ingo nang makalapit na ito sa kanya. Napatras si Mario at muling sumugod. Ngunit mabagal siyang kumilos, kaya't napaghahandaan talaga ni Ingo ang bawat pag-atake niya. Kung akala mo ay makikipagsuntukan at sipa ako sa iyo ngayon, pasensya ka na, Mario. Pero wala ako sa kondisyon para gawin yon. Kaya naman umusal ng dasal sa hangin si Ingo at tigal po. Nang aatake na sana sa kanya si Mario, ay bigla itong nahirapang huminga at hindi makagalaw. Tsaka naman ngumiti si Ingo at dahang-dahang lumapit sa kanya habang hinahampas sa hangin ang hawak nitong buntot pagi. Hindi ba, Mario, ang sabi mo ay kaibigan mo si Tiyang? Di ba ang magkaibigan walang iwanan? Kaya ngayon, sisiguraduhin ko na magre-reunion na kayo. Paulit-ulit na hinampas ni Ingo ang hawak niyang buntot pagi kay Mario habang umuusal ng dasal at orasyon. Tanging mga sigaw at angil ni Mario ang umaalingaw-ngaw sa sementeryo ng gabing yon. Ilang sandali pa nga ay unti-unting nagliyab ang katawan ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong naging abo. Pinuntahan ni Ingo ang kabaong ng kanyang tiyahin at isinaradong ulit ang takip nito bago ipasok sa loob ng nicho. Kinabukasan ay pinasalyaduhan muli nila ang puntod nito at sinabi ang nangyari. Pagkatapos ng lahat ng yon ay nagpasya na si Ingo na bumiyahe at umuwi na sa bahay niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Tuwing kapistahan ay inaasahan na natin ang makasalamuhan ng iba't ibang uri ng tao mula sa magkakaibang lugar at kultura. Nagtitipon sa isang baryo upang ipagdiwa ng mga kapistahan. Ngunit paano nga ba kapag sa pagdiriwang na ito ay hindi lamang mga tao ang dumalo? Pakinggan natin ang padalang kwento ni Romulo taong 1971, Western Visayas.
Ang kwentong ilalahad ko, Sir Proy, ay tungkol sa aking karanasan. Noong 18 anyos pa lamang po ako, sa isang bayan sa Western Visayas. Naganap po ito sa panahon ng kapistahan sa lugar ng aking tiyahin. Ako po ay ipinanganak sa Iloilo. Taga dito ang mga magulang ko at dito din ako lumaki at nag-aral hanggang sa tumuntong sa kolehiyo. Alam ko pong madalas ng laman ng mga kwentong aswang ang Iloilo. Ngunit itong aking karanasan ay nangyari sa ibang lugar. Bakasyon ito at wala akong ibang gawain kundi ang humilata at hintaying lumipas ang buong maghapon at pagdating sa gabi ay matulog. Hindi po kasi ako mahilig sa paggala at pagpunta sa kung saan-saang lugar. Hindi katulad ng kapatid kong si Kuya Aris na mahilig sa barkada. Nakakatandang kapatid ko ito at pareho kaming nasa kolehiyo. Kabaligtaran sa kanya ay wala akong halos na kaibigan. Tanging pag-aaral at pagbabasa lamang ng mga libro ang hilig ko. Isa din sa pinakapaborito kong gawin ay ang pagbabasa ng mga libro at ang mga babasay na tungkol sa mga aswang at mga kababalagan. Naging libangan ko na po kasi ito at pampaantok. Lalo na kapag mag-isa ako sa bahay. Dahil sa abala sa trabaho ang aking mga magulang at dadalawa lamang kami magkapatid. Hindi ko po alam kung may kapareho ba ako. Subalit pakiramdam ko kasi sa tuwing nagbabasa ako o nakikinig ng mga pagsasadula sa radyo, parang naroon din ako sa kwento. Ganito ko po ginugugol ang panahon ko sa tuwing bakasyon. Isang araw ay napadaan sa amin ang pinsang kong si Larry. Sinadya nito sila tatay at nanay para ipaalam na malapit na ang pista sa kanilang lugar. Ayon dito sa pinsang kong si Larry ay inimbitahan kami nila Tia Estella. Tiyahin namin nila Larry na nakapangasawa ng isang taga-ibang bayan. Sa darating na Sabado ang pagdiriwang. Subalit mas makabubuti daw kung bago pa magbisperas ay naroon na kami. Magarbo ang handaan at maraming bisita ang inaasang dumating dahil sa dami ng mga kamag-anakan namin na nagkalat sa Kabisayaan. Ngunit dahil nga sa abala ang mga magulang ko sa mga sarili-sarili nitong trabaho at hindi naman agad maiiwan ito, naisipan nilang paunahin na kami ni Kuya Aris kila Tia Estella at susunod na lamang sila sa mismong araw ng pista. Agad namang natuwa si Kuya nang marinig ito. Nagpaalam pa ito kila tatay kung maaari daw ba siyang magsama ng mga kaibigan. Bagay na hindi naman tinutulan ng aking ama. Magkagayon nga ay nag-umpisa akong maganda ng mga gamit ko para sa ilang araw na pamamalagi namin kila Tia Estella. Ayoko po sana talagang sumama. Mas gusto ko ang mapag-isa sa bahay at walang ibang taong gumugulo sa katahimikan. Subalit utos na din ng mga magulang ko. Minsan lang naman daw kung mag-imbita ang tiyahin namin at baka daw magtampo pa kapag hindi kami sumipot sa handaan. Sumama ka na, tol. Balita ko kay pinsan sobrang ganda daw ng mga paliguan doon at mga kabundukan. Magugustuhan mo din doon. Mas tahimik kesa dito sa lugar natin. Isa pa ay magpaaraw ka naman. Ang putla mo na sa pagkukulong mo dito sa bahay Pagpuna at pangungumbinsi ng aking Kuya Larry. Bagamat panay pagbabarkada nito, pero responsableng anak at kapatid din naman ng kuya. Isa pa kilala siya sa paaralan nila bilang isang matalino at magalang na estudyante. Bagay na hindi ko maintindihan kung papaano niya nababalanse. Pero dahil nga sa pangungulit nitong kuya ko at pakiusap nila tatay, wala naman akong karapatan para tumanggi pa. Baon ng iilang babasahin at mga libro sa aking bag, naghintay kami na sumapit ang Miyerkules. Sabay-sabay na daw kasi kami nitong pinsan naming si Aris at nang iilan pa nilang kasamaan papunta kila Tia Estella. Maaga ang biyahe namin. Mga 4 na oras din kasi yata ito o higit pa bago marating ang mismong baryo ng aming tiyahin. Sa biyahe pa lang nagkakabiroan ang aking mga kasamaan tungkol sa mga usap-usapan ng aswang sa parteng ito ng Kabisayaan. Isa sa mga kabarkada ni Kuya Aris
ang nagsabi na mismong ang tatay niya ay nakaranas ng pangangaswa nang minsang madestino doon. Pero imbis na matakot, ay tila natuwa pa itong sila Kuya Aris. Sana daw ay makakita sila ng isa at tatanungin nila kung anong pakiramdam ng nahahati ang katawan. Bagay na tila natawa naman ako. Naisip ko pa na ano ba ang akala nila sa lahat ng aswang, manananggal. Tila yata sa isip ni Kuya Aris ay manananggal lamang ang uri ng aswang. Subalit base sa mga nabasa kong akda, ay marami pala ang mga uri nito na ang ilan ay labis na namiminsala at nakakatakot kumpara sa mga manananggal na paborito lamang ang mga buntis. Nagpatuloy ang kwentuhan at biruan sa sasakyan. Habang tumatagal ang biyahe, ay paunti din ang paunti ang mga kabahayang nakikita ko. Hanggang sa dumating sa punto na natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakatitig sa mga puno at palayan. Kakaibang tuwa ang naramdaman ko. Napakapayapang tignan ng paligid. Ibang ginhawa ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay nagwika itong si Aris na malapit na kami. Ilang sandali nga lang ay nakita ko ang mga bandarita sa daan. Senyales na nasa baryo na kami ng tiyahin ko. Huminto ang sasakyan. Dala ang mga bagahe namin ay naglakad kaming papasok sa isang sitio kung saan naman ay sinalubong kami ng tila sa tingin ko ay pamilyar sa akin. Subalit hindi ko lubos na matiyak kung nakita ko na ba o kamukha lamang. Ito na pala ang Tia Estella ko. Kamukhang kamukha ng tatay. Kaya pala may pakiramdam akong pamilyar ang babaeng sumalubong sa akin ay dahil sa kapatid pala ito ng tatay. Binati kami nito at agad namang kaming nagmano. Ayon pa kay Tita Estella, ay mabuti na lamang at maaga kaming nakarating. Mahirap daw kasing masundo kami sa kinahapunan dahil sa magiging abala na sila sa mga paghahanda ng lulutuin. May kalakihan po ang bahay nitong tiyahin namin. May sapat na kwarto para sa aming mga bisita niya. Dito naman ay sinalubong kami ng tiyuhin naming si Tio Ernesto, ang asawa ni Tia Estella na taga roon sa lugar. Agad kaming inalok nito ng inumin. Subalit sinaway siya ni Tia Estella. Ayon pa dito ay kakarating lamang daw namin at wala pang kain. Mamaya na lamang daw ang pag-iinom kapag may laman na ang mga tiyan namin. Sa isip ko naman ay sila Kuya Aris lang naman na masisiyan sa inuman. Gawa nang hindi naman ako umiinom talaga. Tumitikim lang ako ng alak. Pero hindi yung uupuan ko ito at makikipaglaklakan ng magdamag. Agad naman kaming nagtungo sa silid na tutuluyan namin para magayos ng mga gamit at ng makakain na din. Labis na ang kalam ng sikmura ko at sa biyahe pa lamang ay nahihilo na ako sa gutom. Kung kaya't nagmadali na akong makabalik sa kusina at naunang kumain. Gusto kong pasyalan ang labas ng bahay at makita ang mga nagtataasang bundok na abot kamay ko na. Pagbaba ko sa kusina ay nasa lubong ko si Tio Ernesto. Bitbit ang isang kardero ng kung anong niluto nito, sabay titig sa akin at sabing para daw sa pulutan nila iyon habang patawa-tawa. Tila sa tingin ko ay nilulubos ng tiyo ang araw ng kapistahan. Sa pagkakaalam ko kasi ay palaging wala ito doon dahil sa kanyang trabaho na minsan lamang sa isang buwan kung makauwi sa kanilang bahay. Nakita ko ang mga nakahandang pagkain sa lamesa. Nawari ko ay para sa amin talaga. Kung kaya't nauna na akong maupo. Pagkamat wala pa sila Kuya Aris ay hindi na ako naghintay pa at agad ko nang nilantakan ang mga karning naroroon. Ibang-iba pala kapag luto para sa pistang inihahanda. Napakalayo sa mga natitikmang kumputahe sa mga karinderya sa amin. Doon ay malalabnawan, timpla at sarsa. Samantalang yung nilalantakang kong kaldereta kila Tia Estella ay walang katulad ang sarap ng karne at sarsa. Maya-maya naman ay narinig ko ng pababa na sila Kuya Aris. Kung kaya't dinagdagan ko yung mga ulam na nasa 2 pinggan na gamit ko. Tiyak ko kasing uubusan ako ng mga ito. Halatang malalakas ding lumamon kagaya ko. Napuno ng tawanan at ingay ang hapagkainan. Masaya nagyayabangan sila Kuya Aris at sila Larry
ng mga karanasan nila sa eskwelahan noong nagdaang semestre. Napansin naman ni Tia Estelle na tahimik ako at nagwika na masyado daw pala akong matipid sa mga salita. Agad naman itong sinagot ng kuya ko na mas madami pa daw ang nababasa kong libro kumpara sa kaibigang meron ako. Sabay tanong ni Kuya Aris sa akin na teka daw, meron nga ba daw akong kaibigan? Sabay hagalpak ng tawa. Pangiti-ngiti lang din ako at hindi ko naman sinagot. Nakakatamad magsalita at mas inuna ko na ang pagnguya ng pagkain ko. Nang matapos naman ako ay lumabas na ako ng bahay. Naglakad-lakad ako sa may sityo nila Tia at pinagmasdan ang payak na tanawin at masasaganang kabundukan sa mga luntiang kakahuyan. Isang matanda ang lumapit sa akin at nagtanong kung kanino daw ba akong anak o sino ang binibisita namin doon. Magalang ko naman itong sinagot at binanggit ang pangalan ng aking tiyahin at tiyuhin. Nakita kong sumulyap itong matanda sa akin at tila may mga binubulong pa nang biglang tawagin ito ng Tiyo Ernesto ko. Sabay ng pagwika na pamangkin niya daw ako at anak ng kapatid ng kanyang misis. Agad din lapit sa akin ang tiyuhin ko at inakbayan ako. Nang muli kong titigan ng matanda ay naglalakad na itong papalayo sa amin. Romulo, bakit nasa labas ka na kaagad? Tapos ka na bang kumain? Ano bang sinabi sa iyo ng matanda? Ang mabuti pa iho bumalik na muna tayo sa bahay. Mamaya ka na mamasyal at pasasamahan kita sa mga pinsan mo. Mahirap ang gumala sa lugar na hindi ka pamilyar at hindi ka kakilala ng mga tao. Baka kung ano pang mangyari sa iyo at makursunadahan ka pa. Mahabang sambit sa akin ni Tiyo Ernesto. Bagamat hindi ko naman po lubos na nauunawaan ang mga winika nito, ay tumangutango na lamang ako. Indikasyon na nauunawaan ko ang mga payo niya. Nang makabalik naman kami sa bahay ay naroon sila Kuya Aris at hindi na nga nagpapigil sa pag-iinom. Nasa isang mahabang lamesa sila at may iilang mga kaharap na lokal na residente. Ang ilan dito ay tumutulong kila Tiyo sa pagluluto at ang ilan naman ay mga nagtungo lamang talaga doon upang makipag-inuman. Mga kababaryo ito nila Tiyo Ernesto. Inakay ako ni Tiyo Ernesto papunta sa kanilang inuman at sinabing subukan ko ng tikman ang iniinom nila. Bagamat nasabi na ni Kuya Aris na hindi ako umiinom, mapilit ang Tiyo. Kahit isang tagay lamang daw ay ayos na. Wala daw kasing duwag sa alak sa lahi namin, wika pa nito. Napilitan naman akong tanggapin ang inumin dahil sa naipit na ako. Lahat ay nakatitig sa akin at naghihintay na tunggain ko ang tagay. Napakapait at masakit sa lalamunan ng iniinom nila. Ilang beses akong naubo dahil sa hagod nito sa lalamunan ko. Bigla din nag-init ang tenga ko dahil sa alak kung kaya't sinabi kong ayoko na. Tawa na naman ang tawa ng sila Kuya Aris. Wika pa niya na mamulutan na lamang daw ako doon at maupo lang. Huwag daw akong masyadong magmukmuk, mag-isa at baka kung ano pa ang makabati sa akin. Wika kasi ng tiyo ko. Nalapitin daw ng mga hindi nakikitang elemento ang mga taong tahimik at mahilig mapag-isa. Kinagabihan naman ay bahagya ng dumadami ang mga tao. Nagsisidating na ang iba naming mga kamag-anak at napupuno na ang bahay. Mabuti na lamang at nauna na kami sa mga magagandang pwesto ng higaan. Tuloy pa din sila Kuya Aris sa inuman nang dumating ang ilang mga bagong bisita. Naupo ito sa harap namin at sumalo sa inuman. Mga bisita ng tiyo at kasamaan sa trabaho. Dahil nga sa ako ay nakaupo lang doon at bagot na pinagmamasdan ang mga nagiinuman habang nagkukwentuhan sila. Napansin ko po ang isa sa bisita ni Tiyo na tila isinasawsaw yung daliri sa tagayan bago ito ipasa sa tiyo ko. Nagtaka po ako. Naisip ko na may pagkabastos ang bisitang iyon dahil sa sinasawsawan ng inuman ng tiyo. Ngunit bago pa man ito mainom ni Tiyo Ernesto, kinuha ko ang atensyon nito. Gawa ng ako nga ang katabi niya, ay nasabi ko mukhang may dumi sa baso niya at kaagad ko itong kinuha at ibinuhos ng pasimple. Sabay agad na pinalitan ko ang baso at tinagay ng tito.
Natuwa ito at sinabing mukhang natututo na akong maging tanggero. Sabay nagtawanan. Nakita ko naman po itong lalaking bisita niya na labis lamang ang sama ng pagkakatitig sa akin. Tila ba ang sama ng ginawa ko o tila may kung ano ito laban sa tito? Dahil nga doon ay binabantayan ko na ang tagay nito at nagpresenta ako na ako na ang magiging tanggero ng tiyo. Total nababagot ako. Subalit makailang ikot ng tagay ay tahimik na itong nakatingin lamang sa akin hanggang sa magpaalam na aalis na at may kailangan pa siyang gawin. Babalik na lamang daw siya sa kapistahan. Nagtaka naman ang tiyo Ernesto dahil sa halos 1 oras pa lamang nang silang naroon ay bakit uuwi na. Basta sabi nito na may gagawin pa siya. Kasabay ng masamang pagtitig sa akin. Dahil nga sa nakaalis na ito at tingin ko naman, yun lang talaga ang may kakaibang kilos sa mga bisita ni tiyo, ay napanatag na ako at nagpaalam na magpapahangin na muna. Gabi na nang muli akong naglakad-lakad sa labas ng bakuran nila tiyo Ernesto. Masarap ang malamig na simoy ng hangin at ang maliwanag na buwan. Paraot parito din ang mga bata naglalaro ng habulan papasok sa bakuran ng tiyuhin ko. Sabay balik palabas. Nakakatuwa lang din pagmasdan dahil sa hindi ko man lang ito naranasan noong bata pa ako. Muli ko na namang nakita yung matanda na nasa unahan. Nakaupo sa isang upuang gawa sa mga kawayan at nakatanaw sa akin. Habang tinititigan ko naman ito, ay may kung anong lamig ang tila gumagapang sa aking katawan. Alam niyo po yung bigla na lamang magtatayuan ng mga balahibo niyo nang walang dahilan. Isa naman sa mga pinsang ko na anak nila Tia Estella ang nakita ko at lumabas na din ng bakuran para samahan ako. Tawagin natin itong si Pablo. Kinamusta ko nito at tinanong kung anong masasabi ko sa lugar nila. Alam kasi nito na unang beses ko lamang magawi sa liblib na puok at buong buhay ko ay nasa siyudad ako ng Iloilo. Siyempre sinabi ko naman ng totoo. Maganda ang lugar nila at napakapayapa sa kabila ng kasiyahan. Naisip ko pa nga na kung ganun na ito kapayapa habang may piyesta, ay paano pa kaya sa mga normal na araw? Habang patuloy kami sa maraming paglalakad, nang muli ko na namang ibaling ang paningin ko sa kinauupuan ng matanda, ay wala na ito doon. Nag-umpisa magkwento ang pinsang ko si Pablo. Noong bata pa daw siya ay hindi ganun karami ang mga kabahayan doon. Malayo daw ang mga kapitbahay at madalas pa silang bisitahin ng wakwak. Sa narinig ay nagka-interes ako. Gawa ng mahilig nga ako sa mga ganitong klase ng kwento. Hinayaan ko itong magpatuloy sa mga kwento nito. Noong bata daw kasi siya ay masyado siyang sakitin, kung kaya't madalas ang pagdapo ng isang wakwak sa bubungan ng kanilang bahay. Palagian daw siyang inilalapit sa albularyo dahil dito. Ayon umano sa manggagamot, ang mga ganitong uri ng aswang ay mahilig sa buntis, mga may sakit na tao, at mga matatandang malapit ng mamatay. May isang tagpo pa nga na sa bintana na nila sumilip ang napakapangit na wakwak habang naglalaway at dumidila. Mabuti na lamang daw at pumasok ang kanyang tatay sa kwarto niya. Bago pa man nagawang pumasok ng aswang na noon ay akma nang dadaan sa bintana. Sa isip ko naman na talagang totoo pala ang mga nilalang na ito. Buong pag-aakala ko ay mga imahinasyon at katahang isip lamang ito. At kung meron man ay matagal nang nawala kasabay ng paglaho ng mga babaylan at mga Kastila sa aming lugar. Base kasi sa mga nabasa ko, ay nung nag-umpisa lamang na sakupin ng Kastila ang bansa, ay siya din pag-uumpisang nakilala ang mga aswang. Nang mula sa himpapawid ay may biglang dumaan sa amin na tila napakalaking kumot o pakpak ba na kasunod ay ang pagbugso ng hangin. Alam ko na agad na hindi ito ordinaryong ibon lamang. Saka ko lamang napansin na napalayo na pala kami sa bahay at papunta na kami sa madilim na bahagi ng sityo. Mapuno na dito at tila wala ng kabayan. Dahil kasi sa ganda ng kwento ng pinsan ko, sabayan mo pa ng malamig na simoy ng hangin ay nawala sa isip ko ang alalahanin at ang payo ng tiyo na huwag lalayo sa kanilang bahay.
Agad naman nagyaya ang pinsan ko na bumalik na kami sa bahay nila. Wika pa nito na baka narinig kami nung nilalang na nag-uusap kami tungkol sa aswang. Ayon pa sa pinsan ko ay malakas ang mga pandinig ng mga ganitong nilalang at ayaw na ayaw nilang pinag-uusapan sila. Mabilis kaming naglakad pabalik. Iba po kasi talaga yung pakiramdam dahil sa nilalang na dumaan sa uluhan namin. Kita namin na lumapag ito sa palayan sa di kalayuan. Isa pa nang nadaanan kami ay umaalingasaw ang kakaibang baho sa hangin. Masakit sa ilong at nakakahilo. Buong sikap kaming naglakad pabalik. Nang mayat maya ang paglingon ng pinsan ko, bigla na lamang itong tumigil at hinila akong patungo sa may gilid ng daan kung saan bandang pakyat ng bundok at maraming mga kawayang tanim. Hindi ko alam kung bakit ginawa niya ito imbis na kumaripas kami ng takbo. Saka ko na lamang naunawaan nang biglang mula sa mga palayan sa kabilang kalsada ay nakita ko ang isang nilalang. Marahang naglalakad na tila pagapang sa daan. Sumenya sa akin si Pablo na huwag maingay at yumuko lamang. Sa sinag ng buwan ng mahawi ang nakatakip na ulap ay kita ko ang malangis-langis nitong balat. Magulo din ang buhok nito na aakalain mo pang iniluwa ng sawa sa itsurang tila malagkit. Noon ko napagmasdan ng buo ang isang aswang sa tunay nitong anyo. Maya-maya naman ay nakita ko na itong tila may hinahanap. Umaamoy-amoy ito sa hangin at wari ko pa ay alam nito na nasa paligid lamang kami. Si Pablo naman ay nakayuko lang. Ayaw nitong titigan yung aswang at tila nagdadasal pa. Habang ako bagamat takot ay hindi mawala ang paningin ko sa nilalang. Muli itong kumilos at pagapang nagumalaw papalapit sa kinaroroonan namin. Nagtataka lang ako na kaya naman itong tumayo ng tuwid sa tuwing aamoy-amoy ito sa ere. Ngunit kapag lalakad na ay bigla itong babalik sa pagapang na posisyon. Sa tagpong ito ay hindi ko na alam ang gagawin kung tatakbo ba kami o magkukubli na lamang doon habang papalapit yung aswang. Hindi ko naman magawang biglang kumaripas dahil sa alam kong maiiwan ko si Pablo. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tiyahin at tiyuhin ko kapag may nangyari sa pinsan ko dahil sa iniwan ko ito. Marahan akong kumapaka pa sa damuhan at nagbaka sakali na may madampot na kahit kahoy o bato na maipangpupukol sa aswang oras na sugurin kami. Halos tila pumutok naman yung mga ugat ko sa ulo sa pagpintig nito. Alam niyo po yung parang biglang tuloy-tuloy na lumolobo yung ulo tapos pumipitik-pitik yung mga ugat. Pati puso ko nun tila dumodoble na yung tibok. Halos nasa 4 na metro na lamang kasi ito sa kung saan kami nakatago. Nakita ko pa na tila pamilyar sa akin yung itsura nitong aswang. Matandain po kasi ako sa mga itsura at muka. Alam ko po may tawag doon. Yung isang beses mo lamang makita ang isang bagay, pangyayari o kahit mga binabasa ko sa libro. Kahit ilang taon na yung nakalipas ay naaalala ko pa. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay tila may kawangis ang aswang. Pero hindi ko lang talaga matumbok. Biglang napatigil yung aswang at napalingon sa kanan niya, kung saan narinig ko din ang ilang boses na tila papalapit at nagtatawanan. Sila Kuya Aris. Halatang lasing na at narinig ko ang pangalang kong binabanggit nito. Mukhang nautusan sila nila Tiyo na hanapin kami ni Pablo. Nang muli ko namang ibaling yung paningin ko sa kinaroroonan ng aswang, ay wala na ito doon, kung kaya't nakahinga na ako ng maluwag. Pero ganun na lamang ang pagsigaw namin ni Pablo. Nang paglingon namin sa kaliwa namin, ay naroong nakatayo at dilat na dilat ang malaking mata nitong aswang sa aming magpinsan. Hindi ko maintindihan yung panghihina ng mga tuhod ko. Tipong gusto kong tumakbo, pero ayaw sumunod ng mga paa ko. Pati si Pablo na may hika pala ay hirap na sa paghinga at hindi makagalaw sa takot. Lalo pang hilakbot ang bumalot sa amin ng mag-ingay itong aswang na tila sumisigaw. Mabuti na lamang at mabilis sila Kuya Aris.
Natuntun nila agad ang pinagtataguan namin at nakita pa nilang akma na kaming lalapitan nung naglalaway na aswang. Bagya silang napaatras at yung aswang naman sa gulat dahil sa dami nila kuya napatakbong papakyat sa bundok. Tulala sila Kuya Aris sa nakita. Si Pablo naman kumakawag sa damuhan at kinuha ang atensyon ko. Hindi na ito makahinga. Kaya naman agad kaming inalalayan nila kuya na noon ay tila nawala na ang pagkalasing sa mga naganap. Mabilis nilang binuhat si Pablo at iniuwi sa bahay. Nagkagulo sa bahay ng tiya ko sa pag-aakala nila na patay na si Pablo dahil sa buhat-buhat ito nila Kuya Aris. Habang ako ay akay-akay din ng iba naming pinsan at halata ang pamumutla. Mabuti na lamang po at naagapan ang kondisyon ni Pablo. Ayon kasi sa tiya ko, kapag hindi napakalma si Pablo at nagtuloy ang hika, ay posibleng hindi kayanin ng puso niya at ikamatay niya ito. Nilapitan ako ng tiyo Ernesto ko at tinanong sa kung anong nangyari. Nanginginig pa ang mga pangako habang nagsasalita sa pautal-utal na paraan sa kung anong nakita namin. Sir Proy, hirap akong maikwento dahil sa tila kusang umurong yung dila ko sa takot at tumitigas yung pangako. Ilang minuto pa akong ganoon bago kumalma ng mapainom ng mainit na kape. Ikinuwento ko sa kanila kung paanong nakita namin yung aswang na lumipad at lumapag sa palayan. Pagkatapos ay niyaya agad ako ng pinsan ko na tumakbo. Ngunit dahil sa tila nakita nitong alanganin kami, ay nagtago kami at doon na nga sabi ko sa kanila na ganap ang pinaka nakakakilabot kong karanasan. Naiiyak pa ako habang inilalarawan sa kanila yung itsura nung nilalang. Sumagunda naman sila Kuya Aris at sinabing kahit sila ay nagulat nang tumambad sa kanila yung aswang na nandidilat ang mga mata. Buong akala daw nila ay natuklaw na kami ng ahas, kung kaya't nagmadali silang sumugod sa kung saan nila narinig yung boses namin. Pareho po kaming nilagnat noon ni Pablo. Sobrang init ko na nagluluha na ang mga mata ko. Agad namang kumilos sila tiyo at nagtawag ng manggagamot. Sa gulat ko naman na isa palang albularyo, yung matandang unang nagtanong kung sinong mga kamag-anak ang binibisita ko doon. Buong pag-akala ko at hinala ko siya yung aswang. Dahil nga nung una ko siyang makausap, ay pilit akong iniiwas ng tiyo. Yun pala ay dahil sa malakas ang usog ng matanda sa mga dayo sa lugar. Pero sa realidad ay isa itong mahusay na albularyo. Sadya lang daw na mataas ang dungan nito kung kaya't hindi kinakaya ng iilang tao at nauuwi sa pagkausog. Ipinasok kami sa isang silid at sa magkatabing higaan ay tuloy-tuloy ang pag-uusal nito ng mga kakaibang lingwaheng dasal at may pag-ihip-ihip sa mga noo namin ni Pablo. Hindi ko po alam ang mga nangyayari. Ngunit ayon sa albularyo ay may galit sa akin yung aswang. Gawa ng ako lamang ang minarkahan nito at hindi si Pablo. Tila balak akong balikan nito at kung hindi niya daw ako natignan ay baka kahit sa pagbalik namin sa Iloilo ay masundan ako ng aswang. Nag-iisip naman ako kung bakit ako ang pinag-iinitan ng aswang, gayong baguhan lamang ako sa lugar. Naitanong ko sa kanila na kung ganon ay taga-roon lang ba yung aswang. Kasi ayon sa mga nabasa ko, kapag may dayo sa lugar ay ito ang madalas na kurso na dahin at hindi nito ginagalaw ang mga kabaryo. Kagaya nga ng nangyari sa amin ni Pablo, na ako lamang ang minarkahan at tila hindi pinansin si Pablo. Pero ayon sa matandang albularyo, ay dayo lamang din daw sa sityo nila yung aswang. Wala daw aswang sa lugar nila at maaaring isa ito sa mga bisita sa pista. Dito na pumasok sa isipan ko yung lalaking bisita ng tiyo na nakainuman nila. Ikinuwento ko sa matanda yung nakita kong pagsawsaw nito sa inumin ng tiyo at nang harangin ko yung inumin ay bigla itong nagalit at nagpaalam na uuwi na. At matapos nga ay yung pag-atake na sa amin ng aswang. Pinagtagpi-tagpi ko yung mga nangyari at wala na akong iba pang maisip na taong gagawa nun sa amin
kundi itong lalaki. Nag-isip ng saglit yung matanda at nagwika ito na yung nasaksihan ko daw na ginagawa ng bisita ay may kinalaman sa panlalason o maaaring pangyayanggaw. Masama daw ang pakay nito kay Tio at mabuti na lamang at nahuli ko ang ginagawa nito. Tinanong naman ako ng matandang albularyo kung nakainom ba yung tiyo ko ng sinausawan nito ng daliri. Pero sinigurado ko naman sa kanila na walang nainom si Tio dahil sa naharang ko agad. Tiyak na iyon daw yung dahilan kung bakit ako inaswang. Naudlot ang pakay nito sa Tio dahil sa pangingialam ko kung kaya't ako ang naging puntirya nito. Natakot naman ako sa mga narinig. Wala doon sila nanay at tatay kung kaya't tila pakiramdam ko ay mapapahamak ako. Si Kuya Aris naman ay nakatingala lamang sa manggagamot habang nagpapaliwanag ito. Inisip ko agad na mamamatay na ba ako dahil nga sa puntirya na ako ng aswang. Ngunit pinakalma ko nitong albularyo na tawagin po nating Tatay Aldo. Ayon dito ay may paraan naman para makontra ang marka ng aswang at para hindi na ako nito malapitan. Nang gabi ding iyon ay inumpisa ni Tatay Aldo ang paglalagay ng mga orasyon sa akin upang hindi ako malapitan ng aswang at makaiwas umano ko sa mga palipadhangin nito. Madaling araw na ito natapos at nagbili na doon muna ako sa loob ng bahay hanggang sa mag-umaga para mapagtibay ang inilagay niya sa aking proteksyon kontra aswang. May ibinigay din ito sa aking tila porselas na pangtaboy umano sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa akin. Bagya naman ako napanatag. Bagamat hindi pa din ako lubosang tiwala dahil sa isip ko ay mga pagdarasal lamang sa kakaibang lengguwahe ang ginawa sa akin at wala naman akong naramdamang kakaiba sa katawan ko. Inisip ko kung paano ba ako maililigtas ng mga dasal na yon sakaling atakihin akong muli ng aswang. Nilapitan naman ako ng tiya ko at sinabing magtiwala lamang ako sa ginawang panggagamot sa akin at samahan ko rin ng dasal sa Panginoon upang mailayo ako sa masasamang elemento. Bagay na mas ginawa ko naman. Mas malaki kasi ang paniniwala at pagtitiwala ko sa Diyos. Kung kaya't paulit-ulit akong nagdasal na huwag niya akong hayaang mabiktima ng aswang. Nang sumapit naman po ang umaga, ay naroon na sila tatay at nalaman ang nangyari sa akin. Sinigurado naman sa kanila nila Tio Ernesto at ng aking tiya na maayos na ang lahat at wala nang dapat pang ipag-alala. Sa kabutihang palad naman ay natuloy ang pagdiriwang namin ng kapistahan. Bagamat ako ay nanatili na lamang sa kusina at doon na ako kumain hanggang sa makauwi kami sa aming bahay. Ngunit tila ang mga orasyong inilagay sa akin ni Tatay Aldo ay may epekto naman. Yun nga lang po ay tao din naman sa umaga ang mga aswang. Lingid sa kaalaman namin na sumunod pala ito sa amin noong umuwi na kami sa Iloilo at nang malaman ng bahay namin ay gabi-gabi itong naggagambala. Bagamat hindi naman nagagawang pumasok sa bahay at wala akong nararamdamang sakit, ay nagdulot ng kaligaligan sa aming pamilya ang gabi-gabi nitong pagbisita at paghuni sa likod ng bahay. May pagkakataon pa na paggising nila tatay ay napamura na lamang ito nang makakita ng putol na ulo ng kambing sa tapat ng pintuan namin at ang mga dugo sa mismong pinto. Sa galit ng tatay ay sinikap nitong makakuha ng baril tapos ay inabangan yung aswang sakaling bumalik. Hindi naman nagkamali si tatay dahil Biyernes ng gabi sinubukan nitong manatili sa likod bahay sa may bodega namin at inantay kong muling dadapo sa mga puno doon yung aswang. Ito po ay sa pagkukwento na lamang ng tatay namin. Ngunit noong gabing iyon ay marahan siyang nagtungo sa likod bahay mula sa bodega namin at kitang-kita niya kung paanong dumungaw sa bintana sa ikalawang palapag yung aswang. Napakaitim ng katawan at makapalang balahibo. Doon na niya ito pinutukan gamit ang baril na ayon sa kaibigan ng tatay ay mabisang pangpatay ng mga aswang at nilalang ng dilim. Hindi ko alam kung paano, pero epektibo ito dahil sa hindi na maghihilom pa ang sugat na mula sa bala nito.
4 na putukan narinig namin ng gabing iyon. Nalaglag yung aswang sa bakod na may alambre at mga patulis na bakal. Pero nakalayo ito. Ang kaso simula ng insidenteng iyon ay wala nang muli pang dumalaw na aswang sa amin. Natigil ang mga panggagambala nito at sa isip namin ay maaaring natuluyan na ito. Ayon sa tatay ay sa leeg at dibdib na ipatama yung bala, kung kaya't imposible na itong magtagal pa. Ipinagpasalamat ko na lamang at hindi duwag ang tatay na katulad ko. Bagay na hindi ko pa nawala sa akin hanggang sa magkaasawa ako at tumanda. Hindi naman po kasi lahat ng taong nakaranas ng pangangaswa matapang at palaban. Meron din mga katulad ko na duwag at mas gugustuhin pa ang magtago at ipaubaya sa iba ang pagresolba ng problema. Wala naman po sigurong masama sa pagiging isang duwag. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Mapagpalang araw po, mga kalakbay. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Juan at naninirahan po ako dito sa isang maliit na baryo ng San Isidro. Ang aming mga ninuno ay may alam sa mga sinaunang ritual at anting-anting. Mula sa murang edad ay iminulat na ako ng aking mga magulang sa mga lihim ng kalikasan at mga anting-anting na nagpapalakas ng loob ng isang tao at nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan upang talunin ang kadiliman. Tinuruan din ako ng aking ama kung paano gamitin ang mga halaman at kagamitan mula sa kalikasan upang makapagbigay ng lunas sa mga sakit. Ngunit ang masigit sa lahat, itinuro niya sa akin ang kahalagahan ng tapang at integridad sa paggamit ng kapangyarihan. Lumipas pa ang ilang taon ng aking pagsasanay. Naging mas matipuno pa ang aking pangangatawan at lalo pang umangat sa sining ng paggamit ng mga anting-anting. Sa bawat pag-asa namin sa ani, sa pag-aalaga sa aming mga hayop at sa mga paglalakbay sa kagubatan, ang mga anting-anting ay naging sandigan namin. At dahil sa aming pagtulong sa aming mga kababaryo, ang aming pamilya ay naging haligi ng aming komunidad. Mula sa mga simpleng karamdamang katulad ng lagnat hanggang sa mga sakit na hindi pangkaraniwan ay naging takbuhan na kami ng aming mga kababaryo. Hindi kami naniningil ng salapi dahil binibiyayaan naman kami ng masaganang ani sa aming sakahan. Kaya naman bilang kapalit ay tumutulong kami ng kusang loob sa aming mga kabaryo at sa mga taga-karatig baryo na dumadayo pa upang magpagamot sa amin. Ngunit isang araw, ang malupit na lihim ay nalaman namin tungkol kay Aling Suling. Isang mambabarang sa aming baryo. Siya ay may kasamang kababalagan sa likod ng kanyang mga mabubuting gawain pang komunidad. Kagaya namin ay isa rin siyang manggagamot. Ngunit siya ay tumatanggap ng salapi bilang kabayaran ng kanyang serbisyo. Hindi rin namin siya masisisi dahil iyon lamang ang kanyang hanap buhay. Ipinagtatanggol niya ang mga nangangailangan, ngunit sa likod nito, siya ay gumagamit ng mga masamang orasyon upang saktan ang mga taong hindi niya gusto. Ilang gabi kaming naging biktima ng mga masasamang panaginip at malulupit na balita tungkol sa pagkawala ng mga kababayan namin. Ako'y nagtaka kung bakit kami ay naging target ni Aling Suling, gayong napakabuti namin sa mga tao sa aming lugar. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, ang aking determinasyon na labanan ang kadiliman ay lalong tumindi. Isa sa mga unang biktima ni Aling Suling na humingi ng tulong sa amin ay si Mang Pedro. Isang matanda at mayamang magsasaka sa aming baryo. Sa unang tingin ay itinuturing siya ng mga tao bilang mapalad dahil sa kanyang masaganang ani at magandang kalusugan. Subalit nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang sakit. Ang kanyang katawan ay napupuno ng galos na tila ba galing sa mga pangangaso ng malalaking hayop. Ngunit hindi naman siya nangangaso. Wala rin itong dalang sakit at napakalusog. Ngunit sa tuwing gabi ay nakakarinig siya ng mga kaluskos ng mga paa sa kanilang bubungan. Pilit siyang binabagabag ng mga masasamang panaginip at multo ng mga hindi kilalang kaluluwa. Gabi-gabi naman, habang tinutulungan ko ang aking mga magulang sa aming bahay sa San Isidro, ay biglang nakakaramdam ako ng kakaibang pangamba sa paligid.
Ang mga masasamang balita at misteryong pangyayari sa aming komunidad ay nagpapakulo ng takot sa mga puso ng mga tao. Isang gabi noon, napansin namin ang kakaibang pag-ugoy ng ilaw mula sa tahanan ni Mang Pedro. Napagtanto namin na siya ay nahihirapang huminga. Dali-dali namang kinupkup namin siya sa aming bahay at isinalaysay niya ang mga kakaibang pangyayari sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, aming nasilayan ang mga makapal na galos na tila ba galing sa mababangis na mga hayop. Kung iyon titignan ay para siyang inatake gamit ang kuko dahil sa lalim ng kanyang mga sugat. Ngunit hindi lamang iyon. May mga pagkakataon na nagsusuka na siya ng mga insekto at naglalabasan ang mga alupian mula sa kanyang mga sugat. Doon na namin napagtantong biktima ng pambabarang si Mang Pedro. Halos hindi naman namin maisip na mangyayari ito sa kanya dahil napakabait nitong tao. Wala siyang inagrabyadong tao sa aming baryo at bukas palad siya sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Agad naman naming nilapatan ng paunang lunas si Mang Pedro. Ngunit hindi pa iyon sapat upang gumaling siya. Kailangan naming mahanap ang mambabarang na gumawa sa kanya yun upang lubos na maglaho ang kanyang dinaramdam. Sa paglipas pa ng mga araw ay nadadagdagan ng mga biktima ng mga kakaibang pag-atake sa aming nayon na nag-iiwan ng takot at kalituhan sa aming mga kabaryo. Isa sa mga pinaka nakakabahalang pangyayari ay ang kwento ng pamilyang De La Cruz na nagdulot ng kakaibang lamig sa mga nakarinig nito. Dahil ito'y tungkol sa isang sunog na umapoy ng walang makitang alingaw-ngaw ng apoy. Ang pamilyang De La Cruz ay naninirahan sa isang simpleng bahay na yari sa kawayan sa gilid ng nayon. Sila ay masisipag na pamilya na labis na nirerespeto ng kanilang mga kapitbahay. Kaya mahirap paniwalaan na may gagawa ng masama sa kanila. Ngunit may itinakda ang tadhana, isang pagsubok na hindi inaasahan ni Numan. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik at malamlam na gabi. Ang buwan ay nagbibigay liwanag sa aming nayon. Naglalabas ng mahahabang anino na tila ba nagkukwento ng mga lihim sa kadiliman. Ang pamilyang De La Cruz ay nakapagpahinga na matapos ang isang araw na paggawa sa bukid. Walang kalam-alam sa mga kakaibang pangyayari na malapit na magsimula. Sa katahimikan ng gabi, may narinig kaming kakaibang kantang humahalo sa hangin. Isa itong tunog ng kakaiba sa anumang narinig namin noon. Isang nakakatakot na tugtugin na nagdudulot ng malamig na takot. Habang natutulog ang pamilya De La Cruz, bigla silang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na init. Parang ang hangin sa paligid ay may kakaibang mainit na enerhiya. At pagkatapos nangyari na ang hindi maipaliwanag na kaganapan, ang kanilang simpleng kubo ay bigla na lamang nagliyab sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wala namang apoy na makikita dito. Ang mga dingding ng kanilang bahay ay nagluwal ng liwanag na hindi natural at may usok na lumalabas na parang galing sa hindi nakikitang apoy. Ang pamilya De La Cruz ay biglang nagising sa kalagitnaan ng kaguluhan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot habang naghahanap ng paraan para makalabas mula sa ilalim ng sunog na para bang walang hanggang init. Ang mga kapitbahay ay nagmadali sa eksena na humaling sa hindi pangkaraniwang liwanag na nagbibigay aliw sa gabi. Sila ay sumaksi sa pag-alsa ng pamilya De La Cruz laban sa mga alingaw-ngaw ng apoy hanggang ang kanilang mga pagsusumikap ay nagtagumpay. Lumaban sila para mabuhay kahit ang kanilang kalaban ay di makitang puwersa na nagpapakasaya sa kanilang paghihirap. Pero hindi nagpatinag at patuloy na sumugod palabas ang pamilya De La Cruz. Nagtipon ang mga matatanda ng nayon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-alala at takot. Nagkonsulta sila sa aming pamilya at ikinuwento ang nangyari. Naghahanap sila ng mga kasagutan sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Nagkasundo ang lahat na ang pamilya De La Cruz ay naging biktima ng masamang espiritu. Isang puwersang higit sa kahulugan ng tao. At iniimbestigahan namin ang kasong ito at iniuugnay sa mambabarang na umatake kay Mang Pedro.
Ngunit hindi pa man natatapos ang kaso ni Mang Pedro at ng pamilya de la Cruz. May panibagong kaso na naman ang gumimbal sa buhay ng aming mga kabaryo. Isang guro sa paaralan ay biglang nawala ang kanyang boses at mga kabataan sa aming komunidad ay nagkakasakit na parang pinag-aagawan ng mga masasamang puwersa. Ilang araw pa ang lumipas. Habang patuloy ang mga misteryosong pangyayari sa aming nayon, isang guro ng paaralan ang biglang nawalan ng boses. Si Ginang Perez, isang guro ng matematika at kilalang tagapagturo sa aming baryo. Bigla na lamang nawala ang kanyang kakayahan na makapagsalita sa kalagitnaan ng kanyang klase. Nagdulot naman ito ng malubhang pangamba sa mga mag-aaral at mga magulang sa aming komunidad. Ito ay naganap sa isang maalinsangan na araw nang magsilbing guro si Ginang Perez sa kanyang mga estudyante. Habang siya ay nagpapaliwanag ng leksyon, ay bigla na lamang siyang tumigil at ang kanyang bibig ay hindi na kumikibo. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang lalamunan, ngunit walang anumang tunog ang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang siya'y nagpupumilit na magsalita, ngunit wala talaga siyang marinig na tunog mula sa kanyang bibig. Nagulat at nag-alala ang mga estudyante ng mga sandaling iyon. Nagmamakaawa sila kay Ginang Perez na magpatuloy na sa pagtuturo. Siya ay nagsulat ng mga salita sa pisara para ipaunawa sa kanyang mga estudyante ang nangyari sa kanya. Ngunit ang mga mag-aaral ay naguguluhan at hindi nila alam kung paano sila sasagot sa guro. Ang paaralan ay naging tahimik na tila ba may ibang kakaibang puwersa na nagtatago sa loob ng silong ng kanilang mga dingding. Sa paglipas ng mga araw, ang mga guro, magulang at mga estudyante ay nagkaisang hanapin ng dahilan sa pagkawala ng boses ni Ginang Perez. Nagpunta sila sa mga doktor at espesyalista sa lalamunan. Subalit ang mga pagsusuri ay hindi nagpakita ng anumang pisikal na dahilan sa karamdaman ni Ginang Perez. Habang hinahanap ang kasagutan, ay nadagdagan ng mga misteryosong pag-atake sa aming mga kabataan. Sila ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi at hindi makatulog dahil sa mga masasamang panaginip at mga multo na parang nag-aalab ng mga bulalakaw. Nagigising na lamang silang basang-basa na ng pawis, takot at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang mga kakaibang karanasan. Ang kanilang mga magulang ay nag-aalala na, ngunit wala silang nalalaman kung paano tulungan ang kanilang mga anak. Kaya't sila'y nagmumukhang mga anino ng kanilang mga dating mga sarili. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot na dulot ng mga hindi nakikitang puwersa. Nagkasundo ang mga magulang sa pagdala ng kanilang mga anak sa aming bahay para gamutin. Sinubukan ng aking mga magulang ang iba't ibang mga ritual at halamang gamot upang pauwiin ang kanilang mga karamdaman. Subalit ang mga ito ay patuloy na nagkakasakit. Kaya naman ang buhay sa aming komunidad ay nagkaroon na ng malamlam na kulay at ang takot ay pumailan lang, tulad ng malakas na unos na bumabalot sa amin na pati kami mismo ay hirap na itong pigilan. Ang aming baryo ay naguluhan at nag-aalala. Ang mga tao ay naghahanap ng kasagutan sa mga kaganapang ito, ngunit walang nakakaalam kung sino o ano ang dahilan. Subalit sa bawat pangyayaring ito, palaging naroon si Aling Suling, isang kilalang mambabarang sa aming baryo na tila ba nagmamasid sa likod ng mga pangyayari. Nang maging matigas ang loob ko na hanapin ang tunay na dahilan ng mga misteryosong pangyayari, dahil kahit ang mga magulang ko ay hindi na rin alam ang gagawin upang malunasan ang krisis sa aming baryo, nagsimula akong manaliksik at magtanong-tanong. Lumapit ako sa mga matatanda sa aming komunidad. Kinokonsulta ko ang kanilang kaalaman sa mga sinaunang ritual at mga anting-anting. Araw-araw akong nag-aaral at naglalakbay patungo sa mga kagubatan upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Sa mga unang yugto ng aking paglalakbay tungo sa pagiging tagapagtanggol ng aming komunidad, nahanap ko ang aking gabay na tumulong sa akin sa pananaliksik at paghahanap ng paraan para masolusyonan ang krisis sa aming baryo. Sila ang mga 7 arkanghel na hindi ko sinasadyang maipatawag
sa pamamagitan ng mga sinaunang ritual at mga anting-anting na nagbibigay buhay sa aming kultura. Araw-araw ako nag-aral at nagpahayag ng aking pagnanais na mas maunawaan ang mga ito, at patuloy akong naglalakbay patungo sa malalayong kagubatan upang magkaroon ng karagdagang kaalaman. Nag-uusisa ako sa mga lihim ng kalikasan, natutunan ang mga sagradong ritual at isinuong ang sarili sa mga mapanganib na puok ng kagubatan upang madagdagan ang aking kaalaman at maipagtanggol ang aking mga kababaryo at sino mang nangangailangan ng aking tulong. Linggo ang lumipas. Habang tinatapos ko ang aking pag-aaral at paghahanda labang kay Aling Suling, sa bawat araw ay nadaragdagan ng mga biktima ng pambabara at ang aking pamilya ay patuloy na nagbabantay para sa mga ito habang nag-aalay ng mga dasal sa mga anting-anting. Isang malamig na gabi, habang kabilugan ng buwan at ang mga tala ay nagbigay liwanag sa dilim. Ito ang gabing napagdesisyonan namin na tapusin na ang masasamang gawain ni Aling Suling. Kasama ang mga matatapang na taga-baryo ay naglakbay kami patungo sa madilim na kagubatan kung saan itinuturo ng aking anting-anting ang tahanan ni Aling Suling. Napakatahimik ng paligid at tanging hampas lang ng hangin ang maririnig nang marating namin ang kinatatayuan ng bahay ni Aling Suling. Nagtungo kaming lahat sa pintuan ng bahay kung saan nakita namin ang mga makapangyarihang ritual at orasyon na nagbibigay kapangyarihan kay Aling Suling. Alam kong makapangyarihan ng kalaban, ngunit hindi kami magpapatalo. Dala ang aking 7 arkanghel medalyon, kami ay sumalakay sa loob. Dito ay sinalubong kami ng dilim at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga dala naming solo. Hanggang sa bigla na lamang kaming inatake ng mga alupihan na nanggagaling sa kung saan-saan. Subalit hindi kami nag-atubiling lumaban. Kami ay nagtapon ng mga dasal na nagpapalakas ng aming loob at nagbibigay ng proteksyon. Hampas dito, hampas doon. Ang iba naman ay ginamit ang dalang sulo para sunugin ang mga alupiyang lumalapit sa kanila. Hanggang sa binulungan ko ng orasyon ng aking medalyon at bigla na lang naging abo ang lahat ng alupiyang sumasalakay sa amin. Nang maubos na ang mga alupiyan ay dumiretso na kami sa loob para hanapin si Aling Suling. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay panibagong pagsubok na naman ang hinarap namin. Mga lumilipad na insekto naman ngayon. Mga langaw, ipis, lamok at ilang pang mapaminsalang insekto ang pumapalibot sa amin. Mas mahirap ito kumpara sa mga alupiyan. Ngunit hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Kagaya ng una ay pinaghahampas ng aking mga kasama ng mga insekto at ang ilan naman na sa amin ay pinasok na ng mga insekto ang katawan at sila'y nangatumba na lang sa sahig. Samantalang ako naman ay abala sa aking orasyon. Nangailangan pa kasi ako ng kaunting oras upang makumpleto, kaya naman binantayan ako ng ilan sa aking kasamaan upang makasiguradong hindi ako may istorbo. Hanggang sa matapos ko na nga ang orasyon, kagaya ng mga alupiyang kanina, naging abo rin ang mga insektong sumasalakay sa amin. Hanggang sa ilang sandali pa ay natuntun namin ang silid ni Aling Suling. Tapos ay nagpakawala ito ng malakas na hangin na halos sumusugat sa aming mga balat. Muli naman akong gumawa ng orasyon habang ang ilan sa aking mga kasamaan ay nagtangkang labanan ng harapan si Aling Suling. Ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa mga binabato nitong orasyon. Matapos iyon ay ako naman ang nagpakawala ng atake. Muli akong bumulong ng orasyon sa aking 7 arkanghel at muli itong nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag na naging dahilan upang matigil si Aling Suling sa kanyang ginagawa. Magtatangka pa sana siyang tumakas, ngunit mabilis ko na siyang nahawakan. Sa puntong iyon ay tinanong ko siya kung bakit niya nagawa ang lahat ng mga ito. At dahil wala na nga siyang laban ay nagsimula na siyang magkwento. Si Aling Suling ay isinilang sa San Isidro at mula pa noong kanyang kabataan ay naiiba na siya sa lahat. Noong bata pa siya ay natuklasan niya na ang mga sinaunang aklat ng mga orasyon sa lumang baon ng kanyang mga magulang. Naging interesado siya sa panggagamot at mga paggamit ng mga anting-anting
na nabasa niya sa libro. Naging pangarap ni Aling Suling na maging isang mabuting manggagamot para sa kanyang komunidad. Nag-aral siya ng mga tradisyonal na gamot at mga ritual mula sa kanyang mga magulang at mga katribo. Nang maging ganap na siyang dalaga, naglakbay siya patungo sa iba't ibang lugar upang higit pang mapalawak ang kanyang kaalaman sa mga natural na lunas. Sa kanyang mga paglalakbay, nakilala ni Aling Suling ang isang lalaki na inakala niyang magiging katuwang niya sa buhay. Ngunit sa mga sumunod na panahon, napagtanto niya na ang lalaki ay hindi totoong nagmamahal sa kanya at ginamit lamang siya nito upang magkaroon ng mga kaalaman. Bigla na lamang siyang iniwan ng lalaking iyon at ginayuma ang dalagang tunay nitong iniibig. Naging masakit ang pangyayaring iyon kay Aling Suling at dito na nagsimula ang kanyang pag-usbong bilang isang mambabarang. Matapos ang mapait na karanasan sa pag-ibig, mas lalong naglaan ng oras si Aling Suling sa pagsasanay ng mga masamang orasyon at ritual. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan upang magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Sa bawat tagumpay sa mga itinuturing niyang laban, ay lalo lamang nadadagdagan ng kanyang kasamaan. Hanggang naisip niyang magtago ng kanyang kasamaan sa likod ng pagiging mapagkawang gawa at mabuti sa mata ng kanyang mga kababaryo. Ito ang naging paraan niya upang mas marami pa siya mabiktima. Hindi man maganda ang naging nakaraan ni Aling Suling, ay hindi iyon dahilan upang gumawa rin ng masama sa kapwa. Sa una siguro ay nadala lang siya ng kanyang emosyon, pero kalaunan ay nalasing na siya sa kapangyarihan. Kaya kailangang managot ni Aling Suling sa kanyang kasamaan para matahimik na rin ang aming baryo at para maging magaling na ang mga taong binigyan niya ng karamdaman. Bago kami umalis sa bahay ni Aling Suling ay napagkasunduan namin na sunugin siya kasama ang kanyang pamamahay. Matapos ang pangyayaring iyon ay naging payapa na muli ang aming baryo at wala nang nagasik ng lagim sa aming lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.